Trump, sinigawan daw mga kapatid si Netanyahu. Nako, pag-usapan natin to. Samahan ninyo ako mga tol. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Ayon dito sa report mula rito sa Net25 News and Information, ayon sa ilang informant mga kapatid, sinigawan daw ni Trump si Netanyahu. Bakit niya kaya sinigawan to mga tol? Ito ang ating panonoorin at pag-uusapan natin ngayong araw na to. Kasi sabi rito, lumabas ang mga ulat na sinigawan umano ni US President Donald Trump si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu. Panoorin natin to mga kapatid, samahan ninyo ako. Lumabas ang ilang ulat na sinigawan umano ni United States President Donald Trump si Israeli Prime Minister Benjamin Netanyahu dahil sa lumalawak na pag-atake ng Tel Aviv sa Lebanon. Kumbaga parang hindi nakakatulong, no? Dahil nga nagsasagawa ng negosasyon ngayon ng Amerika at saka ang Iran. Pero ang sabi ng Iran, nasisira ang ceasefire dahil sa patuloy na pag-atake ng Israel sa Lebanon. Pero kahit naman huminto ang pag-atake ng Israel mga tol sa Lebanon, is nagpapalitan naman ng pag-atake ang Amerika at saka ang Iran, no? So, tanong mga kapatid, matatapos kaya itong digmaan na to o lalo pang lalala? Ano sa tingin ninyo? Comment kayo sa ibaba. Ayon sa dalawang US officials at isang informant na nakakaalam ng insidente, inakusahan umano ni Trump si Netanyahu ng paglalagay sa panganib sa negosasyon ng Washington at Iran. Yun nga, tama ako. Nilalagay sa panganib, sabing gano'n, ni Netanyahu ang negosasyon. Sinumbatan din daw ni Trump si Netanyahu na kung hindi dahil sa kanya ay nasa kulungan daw ang Israeli leader. Nako. Nakiusap din nila si Trump sa Israel na itigil ang isang planong pag-atake sa Beirut. Dagdag pa ng ilang media sources ay ipinaliwanag ng Washington leader na hindi siya galit kay Netanyahu. Nagtaas lang ng boses, hindi siya galit. Kasi ito yung sanggang dikit ngayon no? Kumbaga etong Israel, sabi ko nga nitong nakaraan sa reaction video natin, kumbaga parang ito yung hitman ng Amerika dito sa region na to, ng Gulf region, Middle East. Kasi nga, malayo ang Amerika mga tol eh. 'Di ba? Yung mga missile na dapat para sa American soil, dahil sila yung kalaban, like for example ng Iran, yung mga missile na dapat para sa American soil, ang sumasalo niyan is yung mga bansa na nakapalibot dito na nagtataglay ng mga US military base. Ganon din ang Israel, sila rin sumasalo rin sila ng mga missile. Etong Amerika, masyado silang malayo. Hindi sila abot ng mga missile, mga tol. Kaya medyo talaga advantage sa kanila yon. Kaya nila magpadala ng napakaraming mga sundalo, forces, mga navy, mga warship, kaya nilang magpalipad ng mga missile at punteriyahin patamaan ng Iran. Like for example, at ganun din, meron sila ritong Israel na matindi rin ng airstrike na kayang wasakin din mga tol yung mga infrastructure, mga facilities na kung ano man yung target. Well, meron din namang interest etong Israel, no. Hindi naman sila basta-basta hitman lang na utosan ni Trump, pero meron din silang interest. And in fact, gusto nga ng Israel mga tol tapusin na yung laban. Ayaw na nila ng mga negosasyon na ganyan kasi talong tumatagal lang eh. Ang gusto ng Israel is tapusin na talaga. No, kung ano yun nasimulan nila, tapusin na talaga. Pero dito ayon lang naman sa mga informant, no, ayon lang naman sa mga saksi na nasigawan daw ni Trump etong si Netanyahu. Ano sa tingin ninyo, no? Ano ang inyong masasabi tungkol diyan? Comment kayo sa ibaba.